PhilNZ is a Filipino congregation, and we exist to help people find, obey, and follow Jesus in their lives. And we want to help you to connect with God and to connect with other people. And gusto ko pong magpasalamat kay Lord. Give them up to you, O Lord. Nung ikaw ay kumilala at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, sumasa iyo ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Panginoon. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Praise the Lord. Praise God. You'll have peace right here, right there. Hello everyone! Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Kamusta na po kayo? And welcome to PhilNZ Fellowship Church dito po sa North Shore, sa Bilong Church. Mga bagong gising ang karamihan sa inyo at mukhang blessed ang mga pagmumukha ng ating mga kapatid dahil kayo po ay pinagpala. Tama? Alright. So welcome po sa inyong lahat. Again, dito po sa PhilNZ Church. Of course, with our dear pastor na nasa Australia po, si Pastor Jojo Wasi. And of course, our dear assistant pastor, Pastor Alex Guevara. Tama? Hernandez, sorry. Napaka-bless mo ng araw natin ngayon. So anyways, itong gabing to, ito po ay ibibigay po natin ang ating lakas, ang ating spirit kay God, ang ating talento kay God, dahil tayo po ay mahal ng Panginoong Diyos. Tama po ba mga kapatid? At kung gusto niyo pong pagpalain, dapat ibigay po natin ang lahat ng lakas, lahat ng ating power o talento sa Diyos, katulad ng ating mga kapatid na nandito ngayon ng music ministry na mag-aalay ng mga awitin para sa ating Panginoong Jesus. So welcome po kayo lahat dito sa ating church. So mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong tumayo para sa ating prayer. So let's bow our heads and close our eyes. Dear Lord Jesus Christ, thank you for this wonderful moment, O Lord God, once again. Pinagsama-sama niyo po kami for this fellowship, O Lord God. And we are praying for you na kayo po ang manguna sa gawaing ito, na kayo po ang maitaas, hindi po ng aming mga sarili. Nawa ang mga kapatiran po namin na nasa malayong lugar, saan man sila naroon, kayo po ang magbigay ng pagpapala at pag-iingat sa kanila sa bawat isa. Sa aming pastors, sa aming mga leaders, sa lahat-lahat, Panginoong Hesus, kayo po ang magpala sa kanila at manguna at mag-iingat, Panginoong Hesus. Pangunahan niyo po ang gawaing itong oras na ito, sa pagtatapos ng service na ito na aming gagawin sa pagpupuri sa inyo, kayo po ang magbigay ng papapala sa bawat isa, Panginoong Yesus. Pangunahan niyo po ang aming pastor, pangunahan niyo po ang aming music ministry, pangunahan niyo po ang song leader ngayong gabi, Panginoong Yesus, na si Sister Maricar, na nawa kayo po ang maitaas sa mga awiting aming aawitin para sa inyo. Maraming po salamat, Panginoong Yesus, sa araw na ito. Muli, sa inyo po ang lahat ng pasasalamat at tinataas namin ng inyong pangalan na si Jesus, na aming Diyos na kaisa-isa. Amen. Good evening po sa inyong lahat. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Before we start, pwede po ba we can greet and we encourage you to greet our friends, our church members. Sige po, ikot po tayo and then we can say, hello, how are you? Hello? Yung mga hindi nyo pakilala. Sige po, before we praise and worship the Lord.
invite everyone to lift up your voices tonight and lift up your face and praise God as we raise a hallelujah. Let's clap our hands. Sige, clap our hands. Thank you, Jesus, for tonight. Let's Holy sing. Spirit, be with us. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Amen. Let's put our hands together. Let's sing. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Let's sing. Sing with me, okay? Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Let's put our hands together for God tonight. Lord, as we continue to worship and praise you, Heavenly Father, we acknowledge your presence tonight. Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay merong
dinadala na mga problema. But we know, Lord, in your holiness and in your majesty, we acknowledge you and we worship you. Whatever we are experiencing right now, we know that you are a God of peace, a God of joy, a God of love, a God of breakthrough sa aming buhay. Hindi namin alam, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay may mga hinihiling at may mga blessings din po na natatanggap galing sa inyo. But we know, Lord, for you are the holy God and we acknowledge you sa buhay namin, Lord. So congregation, all members, we encourage you to open your hearts to God. Because we acknowledge His presence today. So Lord, we are here to worship you and honor you tonight, Lord. Heavenly Father, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 1,000 generations are falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Come on, church, let's sing. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest. Come on, church, let's declare His goodness. Is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name
Lord, you said in your word that you have a beautiful name. Your name above all names. You're the King of Kings and the Lord of Lords. Jesus. You are the one at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name is. Come on, church, let's sing. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Your name, Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Declare His goodness. Taas po natin ang ating mga kamay and declare His goodness. Thank you, Jesus. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, we see your name, Lord. We see your name. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and rain. The heavens are roaring the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. Yes, Lord. You are a powerful God. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy.
worship and we praise you with all our strength and all our might. In Jesus' name, amen. Let's continue to worship our God sa pamamagitan po ng ating pong panalangin sa gabi pong ito. Let's close our eyes. Father God, once again, as we come into your presence, Lord, we just want to thank you, God, for all the things that you've done for us, Lord God. Thank you, Father, for this opportunity and privilege, Lord God, to honor and glorify your name, Lord God. Ama naming Diyos, we just want to welcome the presence of your Holy Spirit in our midst, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, yung manifestation ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu po sa aming pong kalagitnaan ngayong oras pong ito. Ama naming Diyos, we lift up to you, Lord God, ang family po ni Brother Jared and Sister Mary Ann, Panginoon. Na sa panahon pong ito, Panginoon, sila po ay nakakaranas ng kalungkutan. Father God, dalangin po namin, Panginoon, na ang iyong kaaliwan, yung joy, Panginoon, na mailagay sa kanilang mga puso at isipan kasama ng kanila pong buong pamilya, Panginoon. Bless them, Lord God. Dalangin po namin na sa panahon ng kalungkutan ito ay patuloy na ikaw ang maging kaaliwan po nila, Panginoon. Ano mang pangangailangan, O Diyos, dalangin din po namin, Panginoon, na thank you, God, for your provision, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang kanila pong provider, Panginoon, in all aspect of their lives, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang gawaing ito ngayon pong gabing ito. Dalangin po namin na pangunahan mo po kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ang iyong salita ay buhay at ito po ay mananatili, Panginoon, sa aming pong mga puso at isipan. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa aming pong pananambahan, Lord God, and even, Lord, sa pakikinig po ng iyong salita. Dalangin po namin, Lord, na mangusap ka, Panginoon. Tinataas din po namin, Panginoon, mga kapatidan na nakakaranas din po, Panginoon, ng mga pagsubok sa kanila po mga buhay. Salamat, Panginoon, because we have your word, Panginoon, na in times of troubles at sa panahon din po, Panginoon, ng mga nangyayaring hindi maganda sa buhay namin, Panginoon, ang iyong salita ang maaari po namin kapitan sa lahat ng panahon ng aming pong buhay. Salamat po, O Diyos. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nangangailangan po ng trabaho, nangangailangan po ng kanilang mga bagay na pangangailangan sa araw-araw po ng kanilang pong buhay. Tulungan mo po sila, Panginoon. Lord, we lift up to you also, Lord God, ang aming pong pastor, Panginoon, Pastor Jojo, Panginoon, na nasan man siya po ngayon, ano man po ang kanyang ginagawa. Thank you, God, sapagkat ikaw ang kanya pong covering and protection, Panginoon, sa lahat po ng kanya pong ginagawa. Kasama ng buo niyang pamilya, Panginoon, pagpalain mo po sila, Panginoon. Bless them, Lord God, also, Lord God, in all aspect of their lives, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay kasama po namin, Lord God, and you are here, Lord God, in our midst. Hindi lang sa amin pong kalagitnaan, Lord God, ikaw din po ay nananahan sa amin pong mga puso at sa amin pong mga isipan, Panginoon. Pangunahan mo po kami sa oras na ito, O Diyos. Dalangin po namin, Lord God, anumang mga gawa ng kaaway, Lord God, any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord God, sa amin pong mga buhay, we render it powerless, Lord God. In Jesus' name, no weapon formed against you shall prosper. Instead, Lord, we speak blessings and favor, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin na nandito po ngayon pong gabi pong ito. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Dalangin po namin, Lord God, and even, Lord God, in all aspect of our lives, Lord God, dalangin po namin ang iyong pagpapala, financially, materially, spiritually, and even good health physically, Lord God. We receive that, Lord God, in our lives, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Pangunahan mo po kami, and even, Lord God, ako po, Panginoon, na magbabahagi ng iyong salita. Cover me, Lord God, with your blood, Lord. At ikaw ang makita sa buhay ko, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Thank you, God, for your love, peace, joy, and protection, Panginoon. We
give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po kayo maupo, pakisabi po sa kaliwat kanan po ninyo, God is good. Come on. Sige po. To the left and to the right, say it. God is good. Praise God. Praise God. Praise God. Salamat po. Sige po, maaari na po tayo makaupo sa umaga pong ito. Good morning po. Good morning, Phil and Said family. All right. And welcome to Phil and Said family sa lahat po ng mga first-timer po na nandito po ngayon pong gabi pong ito. At we're so happy po na makasama po namin kayo in person or online. So I hope na ng salita po ng Diyos ngayong gabi pong ito ay tumimo po sa ating po mga puso at sa ating po mga isipan. Yan po yan. Alam niyo po, to be honest with you, tayo po ngayon ay nasa series po ng ating pong theme patungkol po sa submission. Okay? So ngayon pong gabi pong ito, we will talk and discuss about total submission. Okay? Sabihin nga po natin total submission. Yan. Kailangan po natin yan. Di ba nung una po, first Sunday po ng atin pong pinag-uusapan po patungkol po dito ay atin pong pinag-uusapan ng patungkol po sa submission to God. Okay? And the next second Sunday and third Sunday, we talk about submission to authority. And today and tonight, we will talk about total submission. Okay? So are you ready are you ready for the word? Okay, again, are you ready for the word? Praise God. Sige po, alam niyo po, tonight ay nais ko pong i-share po sa inyo ang patungkol po sa total submission. Okay? Paano po ba yan? Why do we need to submit completely and totally submit to Christ? Paano po ba yan? Bakit po ba natin kinakailangan na magpasakop or mag-submit po sa atin pong Panginoon? And to answer that question, mga kapatid, para po masagot ang katanungan po niyan, once again, let's talk about Apostle Paul. Okay? Apostle Paul is one of the best character sa Bible po na kung saan ay talaga namang grabe po ang kanya pong submission sa ating pong Panginoon. Because Apostle Paul proves that faith and submission to our Lord Jesus Christ is the key to a successful and victorious life. Yan po yun. Kaya, just relax at pakinggan po natin ang sinasabi po ng ating pong Panginoon. Especially in Romans chapter 11 verse 36. Tingnan po natin. The Word of God says, ito po yung mga statement po ni Paul patungkol po sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, ang ganda po ng mga inawit po natin kanina. Suwak na suwak. Kung anong klaseng character meron po ang ating pong Panginoon. I'm so blessed sa ating pong pagsamba, sa ating pong worship ngayon pong gabi pong ito. Let's read Romans chapter 11 verse 36. Sabi po ng Word of God, for from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Praise God. In Tagalog translation, parang sinasabi po ni Pablo po sa atin pong lahat, na ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Sa pamamagitan niya ay pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Praise God for the reading of His Word. Hallelujah. If you notice, mga kapatid, mapapansin po natin na halos po lahat ng sulat po ni Paul o ni Apostle Paul ay lagi pong bida at angat po ang ating pong Panginoon. Wala po siyang ibang laging bukang bibig, kundi kung ano po yung ginagawa at ginawa ng Panginoon sa buhay po niya. Di ba? Katulad lang po na sinabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 2 in Amplified Translation. Sabi po dito, for I resolved to know nothing, to be acquainted with nothing, to make a display of the knowledge of nothing, and to be conscious of nothing among you except Jesus Christ, the Messiah, and Him crucified. Dito makikita po natin Paul's declaring over here that Jesus is first. Amen po ba? Okay? So sabi po ni Paul, na ipinasya ko na wala akong ibang ipangangaral sa inyo, kundi si Kristo lang. Okay? At ang kanya pong kamatayan o pagkamatay, pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Praise God.
Ibig sabihin, it's all about Jesus, mga kapatid. It's all about Christ. Compared to everything, mga kapatid, in this world, the Lord is first for Apostle Paul. Laging una. Ang tanong, una po bang lagi ang Panginoon sa buhay po natin? Okay? Compares po sa lahat po ng bagay sa mundong ito, para po kay Paul, una ang Panginoon. Jesus is first. Paul said, pag tingnan po ninyo, sabi niya, I resolved to know nothing, to be acquainted with nothing, to make a display of the knowledge of nothing, to be conscious of nothing except Jesus Christ first. Galing. In Message translation, makikita po natin, bakit po natin tinitingnan po yung iba't ibang translation? Para makita po natin kung gaano po kadakila ang ating pong Panginoon sa buhay po ni Paul. In Message translation, sabi po niya, I deliberately kept it plain and simple. First, Jesus and who He is. Then Jesus and what He did, Jesus crucified. Praise God. Di ba? Yun po ang gusto pong ipangaral palagi ni Paul. Di ba? Ang lagi po niyang gusto ipangaral palagi po ay walang iba kundi si Kristo sa atin pong lahat. But let it be true in our hearts, mga kapatid. Di ba? And I believe with all my heart na yung pong nais po ng ating pong Panginoon na ano po, God wants it to grow in our hearts, mga kapatid. Kaya pwede po nating sabihin ngayon pong hapon pong ito, when you put Jesus first, He is the main. Okay? He is above. He is the highest. He is all in all. And that is Jesus Christ, mga kapatid. Siya po ang sikreto ng buhay, ang ating pong Panginoon. Also, when we say Jesus first, mga kapatid, He is truly the center of it all. Diba, sabi nga po ng awit, everything revolves around Him. Okay? Naalala niyo po yung song na yan? Diba? Ang ganda, di ba ba? So if we go to the New Living Translation, in the book of Colossians chapter 1, tingnan po natin, ano pong sabi po ng Word of God. Makikita po natin, or we will see how God, the Holy Spirit, mga kapatid, defined it. Tingnan po natin, Colossians chapter 1, verse 15. Basahin po natin lahat. Basa. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Verse 16. Ano po sabi? For through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him. Grabe po ito. Verse 17. He existed before anything else and He holds all creation together. Praise God. Ang sabi po ni Paul, dito po sa ating pong binasa, He holds all creation together. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang lahat po ng ginawa niya pong ito ay ginawa po niya para sa iyo at para po sa akin. Amen po ba? Mga kapatid, He did it for you and for all of us here. But the question is, who is more important, the creation or you? Sino po sa palagay po ninyo ang mahalaga sa Panginoon? Yung creation o ikaw? Di ba tayo pong lahat? Siyempre tayo, ikaw. Ibig sabihin po, mga kapatid, ng ating pong mga pinag-uusapan po sa gabi pong ito, if He holds the sun, the stars together, o ang lahat ng mga bagay na ginawa po niya para sa atin, tingnan po ninyo ito. Kung ginawa niya po ang lahat ng bagay ng ito, di ba? How much more He will hold your life? Kaya nga every time na pumupunta po tayo kung saan-saan, di ba? Nananalangin tayo for His protection and covering. Praise God. How much more He will take care of your life. Di ba? Ang sarap isipin na kung saan wala kang inaalala, na kung saan alam mo na ang Diyos ang laging naandyan sa tabi mo. Lagi kang kino-comfort, di ba? How much more, mga kapatid, He will provide for you if Jesus is first. Praise God. Verse 18, ano pong sabi po dito? Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So He is first in everything. Sabihin nga po natin, let's say, Jesus is first in everything. And I hope na naiintindihan po natin, ito pong sinasabi po natin na ito.
that Jesus is first in everything. Ibig sabihin mga kapatid, ipinapakita po ng salita po ng Diyos that Christ is the first in time. That Christ is the supreme and above all. Verse 19. For God in all His fullness was pleased to live in Christ. And through Him, God reconciled everything to Him. Dito po, pinapakita, He made peace with everything in heaven, mga kapatid. And on earth by means of Christ's blood on the cross. Grabing pangyayari po ito. At ang sabi po ng verse 19, for God in all His fullness was pleased to live in Christ. In Tagalog, sinasabi po sa atin ni Pablo, minabuti po ng Diyos na ang pagka-Diyos po niya. Tingnan po ninyo ito ay manahan ng lubos kay Kristo. Grabe. Ang tanong, do you want to be full? Gusto po ba natin mapuno ng mabubuting bagay mula sa Panginoon? Nagnanais po ng gusto po niya, say amen. Di ba? Kasi yun po ang sabi po ng Word of God Every good and perfect gift is from above. Kapag tayo daw po ay dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay natin, kadiliman ng buhay natin, hindi tayo iniiwan ng ating pong Panginoon. Kaya lang dapat po nating tandaan, mga kapatid, kung gusto po natin ng mabubuting bagay, ng mga pagpapala ng Diyos sa buhay po natin, pakinggan niyo po ito. It's not in the works of man, mga kapatid, or in the works of men. Hindi po ito gawa po ng tao Okay? If you want to be full, it's in Jesus. Tanging ang Panginoon, it's not about what we do or what we have. Okay? Kaya matapang po si Paul nung sinasabi niya po ito. Na parang sinasabi niya sa atin pong lahat, hindi ito patungkol sa koneksyon na meron ka. Okay? It's not about your education, mga kapatid. Bakit ba nasasabi natin na dapat na maging una po ang Panginoon sa buhay po natin? Alam niyo po kung bakit? Because He made us first, mga kapatid. Diba? He gave His love for us. Iniwanan po ng ating pong Panginoon ang kalangitan and He prioritized you and I, mga kapatid. Ikaw, tayo pong lahat, ang priority po ng ating pong Panginoon. Gusto niya na ang buong mundo, mga kapatid, ay maligtas. And through His love, sabi ng Panginoon, I will make you first. That's why today or tonight, mga kapatid, we can say, Lord, you are my first. Lord, ikaw ang una, Panginoon, sa buhay ko. Di ba? Alam niyo po ba, ang nakaka-amaze po dito, sa ating pong pinag-uusapan po ngayon pong gabi pong ito, pinili po ng Diyos na na tumira sa puso mo. Pastor, parang ang hirap pong maintindihan po niyan. Ang laki ng Diyos. Di ba? Para tumira sa puso ko. Kapatid, wag mo nang intindihin po yan. Pag inisip mo pang maigi po yan, baka masiraan po tayo ng ulo. Pero ang sabi po ng ating pong Panginoon, nanirahan po, sabi ng Bible, the fullness of God is in Christ. And He has chosen to live inside of us. Kaya anything, kapatid, na pangangailangan meron ka, ang dali lang. Di ba? Ang dali mo lang kausapin ng Panginoon. Just acknowledge Him sa buhay mo. Just acknowledge mo yung mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Kaya kung ninanais mong magtagumpay sa buhay, you must understand, mga kapatid, your identity. Let's say identity. Dapat alam po natin kung anong identity meron po tayo. Maybe some of us here, lagi po natin naririnig po yan kay pastor. Di po ba? Yung word na identity. Di ba? We must understand our identity. We must understand who you are in Christ, mga kapatid. And whose you are. Because the promise of God, mga kapatid, will dictate and say who you are in Christ. Ang basis po natin, walang iba kundi ang salita po ng ating pong Panginoon. Dapat maintindihan po natin yan. Kaya every time na tumatayo po tayo sa harapan, naglilid tayo ng worship, di ba? Naglilingkod po tayo as part of the leadership of this church. Ibig sabihin, kapatid, nagagawa mo yan dahil nasa iyo ang Panginoon. Amen po ba? Di ba? Sabi ko nga po kanina, habang nananalangin po kami kanina ng worship team, di ba? The Word of God says, we love because He first loved us. Ibig sabihin, response lang po yung atin pong ginagawa. Dahil unang umibig po ang atin pong Panginoon. Siya ang unang gumawa sa atin. Sapagkat
Tingnan po nito, kapag alam mo kung sino ka sa Panginoon at kung sinong meron ka mga kapatid, makasisiguro ka na mapapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay sa mundo pong ito. Let's read Colossians chapter 2 verse 9 to 10. Sabi po ni Paul, grabe po ito. Pwede po ba? Let's declare it. Sabay-sabay po natin basahin. Colossians chapter 2 verse 9 to 10. Sabi po dito, for in Christ lives all the fullness of God. Let's say all. Sabi Sabi ganon, for in Christ lives all the fullness of God. For in Christ lives all the fullness of God in Christ in human body. Di ba? So, ibig sabihin, you are also, di ba, you also are complete through your union with Christ. Nung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, naging kompleto ka. Pastor, paano po yan? Wala pa po akong asawa hanggang ngayon. Kompleto pa rin po ba ako? Lord, marami po akong mga pangangailangan, Panginoon. Am I complete, Lord God? Yes. Kahit nga po may mga asawa na kung wala ang Panginoon sa buhay po natin, hindi pa rin sila kompleto. Di ba? Kaya makikita po natin, you also are complete through your union with Christ, who is the head, mga kapatid, over every ruler and authority. That's why meron po tayong kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Imagine, mga kapatid, tingnan niyo po ito, all the fullness is in Christ. At naandito po siya namumuhay sa atin po mga puso. Di ba? Naandito po siya. He is here dwelling in our hearts, mga kapatid. Mahirap pong maintindihan niya, pero nung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, ibig sabihin, nanahan sa iyo ang ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Anong sabi ng Bible? And we are complete dahil tayo nakapag-isa kay Kristo Jesus. Galatians chapter 2 verse 20. Alam niyo po, gusto ko po itong verse po na ito. Grabe po ito. Sabi po ni Paul, Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. I hope makuha po natin yung revelation po nito, kapatid. Hindi lang dahil binasa po natin. Sabi po ni Paul, Christ lives in me. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Okay? Sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pastor, paano yun? Sometimes, pumapalpak ako Nagkakamali ako Totoo po yun, mga kapatid. But praise God, meron tayong Panginoon na napakadali po nating lumapit sa Kanya. Di ba? Napakadali po nating lumapit at humingi ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. Pwede po ba nating sabihin, sabay-sabay, let's say, Christ lives in me. Say it once again. For the last time. Christ lives in me, mga kapatid. So, makikita po natin dito ang tanong, paano na po ba tayo dapat nabubuhay sa panahon po natin ngayon? Sa araw-araw, paano na po ba tayo nabubuhay? Hindi po ba? Nakikita ko po, we should be living now by trusting in the Son of God. Di ba? And that is Jesus Christ, mga kapatid. Mahalaga po ito na maintindihan po natin. Ang tanong ito, paano po ba dinescribe ni Paul si Jesus in Galatians chapter 20? Dapat makita po natin ito, paano po ba dinescribe po ni Apostle Paul ang ating pong Panginoon? Dito po sa Galatians chapter 2 verse 20. Sabi po ni Paul, the one ano daw? The one who loved me and gave himself for me. Grabe. Yun po yung matinding statement po, a powerful statement from Apostle Paul. The one who loved me and gave himself for me. Sabi niya, nagmahal sa akin at naghandog, nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Alam niyo po, pagka pinersonalize po natin ito, ang sarap na maintindihan po natin na meron pong namatay para po sa ating pong lahat. So what a powerful statement, mga kapatid. Di ba? Hayaan po natin kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Hayaan mong mangusap ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Allow Him to lead and to guide you, mga kapatid. Pasalamatan mo ang Panginoon. Thank Him for who He is in your life. Every day, every seconds of our lives, mga kapatid. Alam niyo po ba, yung word po na Christ lives in me is like the ignition. Alam niyo po yung ignition, yung mga nagdadrive po, alam po yan. Yung word na ignition.
Tingnan nyo ha, yung salita pong Christ lives in me is like the ignition. Okay? Yung ignition po, parang sasakyan po yan eh. Okay? Nakailangan po ng ignition. A starter for a car to work. Okay? Ignition, mga kapatid, is connected to all the power of the car. Tama po ba? Okay? Hindi mahalaga kung mabilis o mabagal ang sasakyan mo. Parang kahapon, nag-drive po ako. Nasa park lang po kami, malapit lang po. Wala pang 1 kilometro yon. Pero ang sabi ko nga po sa inyo, hindi po mahalaga kung mabilis o mabagal ka. Alam niyo na po ibig sabihin po nun. Di po ba? So hindi mahalaga kung mabilis o mabagal ang sasakyan. Tingnan po ninyo to ha. The ignition and the key, mga kapatid, are required to start the vehicle. Yun po ang kailangan eh. Ignition at ang susi. Because ignitions represent, mga kapatid, as Christ living inside of you. Christ is your power, mga kapatid. But the key here, mga kapatid, is to turn the ignition on is trust. Okay? Yun po yung kailangan po natin. Ignition represents as Christ living inside of us, mga kapatid. Christ is our power, but the key to turn the ignition on is trust, mga kapatid. Yung pagtitiwala po natin sa ating pong Panginoon. Sapagkat kapag tayo po, mga kapatid, ay lubos na nagtiwala sa ating pong Panginoon, ibig sabihin, sinusurrender mo ang buong buhay mo sa ating pong Panginoon. Yan eh. It is believing. Alright? It is knowing what Christ has done for you. Okay? Talking about Jesus first, mga kapatid. Tingnan po ninyo ito. Or talking about total submission to Christ. Let's read 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ano pong sabi po dito? Who has saved us and called us with a holy calling. Sabi nga po natin, calling. Ano po ba sa Tagalog ang calling? Tawag. Di ba? Or pagkatawag. Hindi po sinabi po ng Bible na callings or with S. Ang sabi po dito ay calling. Ang sabi po ay a holy calling. Not according to our works, pagkakin nyo ha, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ, Jesus before time began. Okay? Sabi ng Bible, mga kapatid, that God has called us into one calling. Okay? And out of that calling, mga kapatid, will come out callings. Out of that, one calling, mga kapatid, we're going to see the purposes in the plans of God. I hope na makuha po natin at maintindihan po natin yung revelation po nito. Because nakakalungkot man pong isipin, marami po mga Kristiyano po sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, are busy trying to find their calling. Totoo o hindi? Di ba? Totoo po ito. Sinasabi po nila, they say, mga kapatid, dito ba ang calling ko? Is my calling here? Or sigurado bang naandoon ang calling ko? Kasi naniniwala ako na pag naandoon ang pagpapala. Ganun po ba yon? Okay? Marami po mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, trying to look for the plan. Trying to look for the calling. Sinusubukan po ang maraming bagay, mga kapatid. Di ba ba? Na baka naandoon po yung plano po ng Diyos sa buhay po nila. They try many things because maybe God's plan or God's calling is there for them. Doon ako. Kasi baka naandoon yung calling ng Panginoon sa buhay ko. Baka naandoon yung tawag ng Panginoon sa buhay ko. Kapatid, we should understand, pakinggan niyo po ito, Jesus first. Let's say Jesus first. Alright? You want to know your calling, mga kapatid? Or you want to know your callings? Get into the one calling. Get into the one calling, mga kapatid. Okay? I'm going to show you the one calling, mga kapatid. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Malapit na po ako magtapos. Tingnan po ninyo ito. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1, verse 9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Okay? Ang tanong ito, what is our calling, mga kapatid? Or what is your calling? Okay? Sabi ng binasa po natin, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Tingnan po ninyo ito.
Alam niyo po ba ang ibig sabihin po ng salitang fellowship there? Okay? In the Greek, tingnan niyo ha, the meaning of the word fellowship there is koinonia. Let's say koinonia. Ibig sabihin po ng word na koinonia is communion, the joint participation, intimacy with Jesus. It is the word of sharing of life, mga kapatid. Okay? So when the Lord saved you, nung ikaw ay niligtas ng ating pong Panginoon, it is true, mga kapatid, that He had a good and better plans for us. Uulitin ko po. Magmamanifest lang po yung plano at magandang plano ng Diyos sa buhay po natin nung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Totoo po yun. Purihin po natin ang ating pong Panginoon sa magandang plano po niyang ito sa buhay po natin. But it's not really about the plan, mga kapatid. Okay? It's about Jesus Christ. Kapag si Jesus po ang una sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, ibig sabihin, completely, sinasabit natin ang ating buong buhay sa ating pong Panginoon. Sarap pong isipin. Because when we have Jesus Christ, mga kapatid, you will have the plan. Uulitin ko po, when you have Jesus Christ in your life, you will have the plan. You want to know your specific will, mga kapatid? Or gusto mong malaman yung kasiguruhan o yung tiyak na kalooban ng Diyos sa buhay po natin? Ano po ang gagawin po natin? Anong dapat po nating malaman, mga kapatid? Get to know the general will. Get to know the general will, mga kapatid. Because when you know the general will, mga kapatid, then you will find yourself in the specifics. Maiintindihan mo kung ano yung specific will ng ating pong Panginoon. Di ba? Especially youth, pakinggan niyo po ito, mga kabataan. Get into the one calling, mga kapatid. Get into the general will, mga kapatid. And when you know the general will, there will be specifics, mga kapatid. And that is Jesus first, mga kapatid. And that is Jesus first. Your complete and your total submission sa atin pong Panginoon. Alam niyo po, I believe with all my heart, when you know Jesus first, when you make Jesus first, mga kapatid, kapag tayo po'y nakatingin sa atin pong Panginoon, at kung lagi po siyang una at naitataas sa atin pong mga buhay, pakinggan niyo po ito, His plan will happen. Mangyayari po ang plano niya sa buhay po natin. Mangyayari ang pagpapala niya. His blessings will happen, mga kapatid. His purpose will happen in your life, mga kapatid. You know, I remember the story of Mary and Martha. Kilala niyo po ba si Mary and Martha? Ha? Buti pa kayo, kilala niyo po siya. Yun nasa Bible. Okay? So, let's read our last verse, mga kapatid. Luke chapter 10, verses 41 to 42. Sabi po dito, let's focus this, mga kapatid. And Jesus answered and said to her, ano pong sabi? Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Okay? Ang tanong ito, ano po ba yung ginawa ni Mary at pinapurihan po siya ng ating pong Panginoon? Ano po ba yung ginawa niya? Eto, pakinggan niyo po ito ha. Simple lang ang ginawa po ni Mary. Ang sabi po ng Word of God, sitting at the feet of Jesus and hearing every word from the Lord. Grabe. Si Martha, busy po. Saan? Sa kusina. Sa pag-aayos ng maraming bagay. Wala naman po problema po doon. Kasi bisita si Lord eh. Pero the best thing, mga kapatid, na ginawa po ni Mary is sitting at the feet of Jesus and hearing every word from Jesus. Grabe. Sabi ni Lord, pinili ni Mary, ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. You know, mga kapatid, when you do it, kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Kapag ginawa po natin ito, this one calling, mga kapatid, it will never be taken away from you. And you will never be the same again. Hindi ka na magiging katulad ng dati kapag si Kristo palagi ang ating pong nasa isip. Kapag yung mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon, lagi pong nasa ating kaisipan. Kaya kung meron man po dito sa atin po, ngayon pong hapon pong ito, ngayon pong gabi pong ito, na meron po kayong pinagdadaanan sa buhay, mga kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa atin po, ngayon pong gabing ito, the Lord is telling you now, mga kapatid,
Just be filled with me. Okay? Just enjoy me. Hayaan mong akong kumilos sa buhay mo. I'm just going to lead you. Yun ang nais ng Panginoon sa atin pong lahat. Kapatid, our part is just like Mary. Okay? The one thing, the one calling, mga kapatid, as we sit at the feet of Jesus Christ, enjoy every word, mga kapatid, na naririnig mo po sa gabi pong ito. Enjoy. I-enjoy mo, mga kapatid, sapagkat ito ang magbabago po ng ating pong pananaw. Ito ang magbabago ng ating pong buhay. It will change your perspective and change your life. Okay? Importante. Mahalaga po ito. And tonight, I believe, mga kapatid, I believe with all my heart that there are plans for everyone in this place tonight. Totoo po yan. Umanda ka sapagkat may gagawin sa iyo ang Diyos sa buhay mo ngayong week po na ito. And I declare it, mga kapatid. But for us to enter into those plans, mga kapatid, okay? Para po sa atin pong lahat na nandito po ngayon pong gabi pong ito, especially youth, we must get into the one calling and stay there. Okay? Iba na po ang mundo po ngayon, sa totoo lang. And that is Jesus Christ and His Word. Ito po yung atin pong pagkatawag po sa atin. Sapagkat kapag tayo po yung nagpasakop po sa ating Panginoon sa Kanya pong salita, ibig sabihin, may magandang mangyayari sa buhay po natin. Tonight, if you have a need this evening, mga kapatid, and you believe that only Jesus can provide for your need, lapit lang po tayo sa Panginoon. Let's all stand. Tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Praise God. Praise God. Thank you, God, for the manifestation of your Holy Spirit tonight. Let's close our eyes. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo pong lahat ay pumikit. As we come into the presence of God, uulitin ko po, if you have a need this evening, and you believe that only Jesus can provide for your need, ask Him. Just open your mouth. Buksan mo ang iyong labi. Sige po, anything. Just say it. Patungkol man ito sa family, patungkol man ito sa trabaho mo, patungkol man ito sa personal mong buhay, say it to the Lord. Just open your mouth, open your lips. Hallelujah. Father God, we welcome the manifestation of your Holy Spirit tonight, Lord God, this evening, Lord. Pangunahan mo po kami, Lord God. Maghari ka sa aming po mga puso ngayon pong gabi pong ito. Mga kapatid, kung may pangangailangan ka po sa gabi pong ito, naniniwala ka na tanging si Kristo lang ang makapagbibigay sa iyo ng kasagutan. Just open your mouth, sabihin mo sa Kanya, and I challenge you tonight, I just want to pray for you ngayon pong gabi pong ito. I just want to pray for you. Ang gagawin mo lang, step of faith. Step of faith. Ano ang pangangailangan mo, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, binibigay ko po sa iyo ang pangangailangan ko ngayon pong gabi pong ito. Binibigay ko po sa iyo, Panginoon, ang mga concern ng family ko, ng work ko, Panginoon. Simple lang, step of faith. Ang gagawin mo lang, kapatid, just come. Ihakbang mo ang paa mo patungo sa harapan, and I will pray for you. Meron po ba? Step of faith. Ihakbang mo yung paa patungo sa harapan, and I will pray for you. Sige po. Hallelujah. Meron po ba? Meron po bang nagnanais ng panalangin po sa gabi pong ito? Any need, ilapit po natin sa Panginoon. Step of faith. Lapit ka sa harapan, and I will pray for you. Anyone? Sige po, habang naririnig po natin ang music from our worship team, meron po ba? Before we close, I just want to pray for you. Meron pong mga bagay na sinasabi ang Panginoon po sa akin para po sa inyo. Anyone? Any need? Lapit lang po kayo sa harapan, and I will pray for you. Sige po.
ba? Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Sige po. Natawagan ko po yung worship team po natin. As I pray sa mga kapatid po natin nasa harapan, let's worship our God. Sige po. Let's worship our God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sige po. Patuloy po natin pasalamatan ng Panginoon. Just open your mouth. Let's give Him praise. And let's worship our God. As I pray. worship our God. Awitan po natin ang ating pong Panginoon. Come on. Sing it prayerfully.
salvation Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Father God, we just want to thank you, Lord. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na gumagawa at kumikilos sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon. Ito palang sikreto, Lord God, ng buhay namin. Yun ay walang iba kundi ikaw. Na maging una ka sa aming pong mga buhay, sa aming pong family, sa aming pong mga personal na gawain, Panginoon. Maging sa work namin, sa studies, Lord God. Thank you, God. Gawin mong una ka palagi sa aming pong mga buhay, Panginoon. And thank you, God, sa mga kapatid po namin na nandito po ngayon pong gabi pong ito. We thank you for your goodness, for your mercy, Lord God. Thank you, God, for your covering and protection sa bawat isa po sa amin nandito po ngayon pong gabi pong ito, Lord God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give the Lord a clap offering. Please turn to your left and to your right and say, napakabuti ng ating Panginoon. Sige po, wag po kayo magsalita mag-isa. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Amen. Tayo po ay dadako sa ating offering. Babasahin ko muna yung Deuteronomy 8. Binasa ko rin po ito nung last Sunday. Sabi rito sa ating sa Deuteronomy 8, 17 to 18. Kaya huwag na huwag niyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Marami po tayong mga ipinapanalangin sa buhay. Di po ba? Kasama na dito yung, siyempre yung kasaganaan sa buhay, kalakasan, kalusugan, yan. Pero sabi rito ng ating Panginoon, huwag nating kakalimutan. Kasi karamihan sa tao, kapag nararanasan na nila yung kasaganaan sa buhay, nawawalan na ng panahon sa ating Panginoon. Mas nagiging busy doon sa mga bagay na hindi naman nakakapagbigay ng benepisyo sa kanilang kaluluwa. Nawa na kapag tayo ay tinugon ng Panginoon sa ating mga panalangin, the more nawa tayong maging malapit sa Kanya. Hindi yung minsan nagiging hadlang pa nga yung blessing eh. Yung sasabihin, ay busy ako kasi marami akong ano ngayon, so hindi tayo nababawasan yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mas nauuna yung mga material things sa ating mga buhay. Sabi rito sa ating binasa, alalahanin natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para tayo'y sumagana. Ang ating kalakasan, kalusugan, hininga, mga trabaho natin, katalinuhan, skills, lahat yan galing sa Diyos. So dapat the more tayong binibless ni Lord, the more tayong nagiging mas malapit sa Kanya. Kasi ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Wala tayong dala na kahit ano, kundi ang lahat ng yan sa ating Panginoon. Kaya marapat lang, the more tayong pinagpapala, the more tayong maging mas close, mas lumalim, at mas lalo tayong mag-ugat sa salita at maging close yung relasyon natin sa ating Panginoon. So tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, muli sa pagkakataon na yung ibinigay mo sa amin para kami makapagpasalamat, makapagbigay, Panginoon, ng aming mga ikaputhandog. Tunay, O Diyos, kinikilala namin sa hapon na ito o sa gabing ito, O God, ng aming kalakasan, kalusugan, hininga, Panginoon, itong aming mga pisikal, Panginoon, ang aming mga trabaho, O Diyos, ang lahat ng aming tinatamasa na material blessing, O God. Sabi nga sa aming binasa, lahat ng ito, O Diyos, ay galing sa iyo at walang anuman, Panginoon, na nanggaling sa sarili namin
Dahil kahit ang aming kalakasan, O Diyos, para kami makapagtrabaho at kumita ng pera, o yung aming mga skills, para kami, O Diyos, ay tumaas sa aming mga posisyon, o yung aming mga katalinuhan, O God, ay sa iyo pa rin ang gagaling. Kaya marapat lamang, Panginoon, na damor mo nga kaming pinagpapala, ay mas lalo kaming lumapit sa iyo, O God. Hindi nawa maging hadlang ang kasaganaan ng aming buhay na maging malayo sa iyo, O Diyos. Bagkus ito ay mas lalong magamit mo para lalo naming makita yung kadakilaan mo sa aming mga buhay. Yung pangako mo, O Diyos, na kami nga ay iyong pagpapalain, O God, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kami po, O Diyos, ay nagbibigay sa iyo ng ikaputhandog. Hindi isang kabayaran, kundi ito, O Diyos, ay pagpapasalamat dahil sa lahat ng mga pagpapalat biyaya na iyong ibinibigay sa amin. At tunay nga, O Diyos, ang iyong pangako ay buhay at tapat ka sa iyong mga anak. Kaya salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Ang lahat nga pong ito, O God, ay aming ibinabalik sa iyo. At alam namin, Panginoon, ang aming mga biyayang ipinagkakalob sa iyo ay magagamit para sa ikalalago pa lalo ng iyong gawain. At higit sa lahat, sabi nga mo nga rin sa iyong salita, the more kaming nagbibigay sa iyong gawain, ang bintana ng kalangitan at ang pintuan, Panginoon, ay bukas at ibubuhos mo sa amin ang masaganang pagpapala. Kaya salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang inaangkin na namin ang mga biyaya mo sa aming buhay na sabi nga ay sagana at umaapaw. Muli, salamat, O God. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, brothers and sisters, pwede tayong tumayo. Okay, so ito po, i-announce ko lang po, bago po tayo mag-closing prayer, para sa pagbibigay, meron po tayong gift giving, meron pwede tayong gumamit ng envelope sa online, and of course, through using your cellphone, pwede na po tayo makapagbigay ng ating offerings or love offerings sa ating Panginoong Hesus. At sa mga gawain natin, magagamit natin ang ikapo ninyong ito. At siyempre, kailangan po magmula po ito sa ating mga puso. Hindi po ito pinipilit ng ating Panginoon, kundi ang nag-uudyok sa inyong puso, ang kusang loob. Alright po, hindi po napipilitan tayo. So ang mga salaping ito, ikapo na ito ay gagamitin po natin sa ating mga gawain sa iba't ibang sulok ng mga bagay-bagay na maaaring mayabot para matulungan natin ang iba pang mga kapatiran natin o sa gawain ng church natin. So yun po, maraming po salamat. And announcement po, meron pa po ba tayong announcement, Pastor? Yes, so worship service po natin sa May 5. Ayun po. Okay, ayating na po tayo ngayon. So May 5 po, Sunday, 10 a.m. Ito po ang worship service natin online by Facebook po. So abangan niyo po yung link ng Facebook. Open nyo lang po yan. At kailangan po, on time po tayo upang sa gayon, maabutan po natin from the beginning up to the end ang ating pong tatalakayin. Of course, pangungunahan ng ating pastors. Okay? And then, leaders meeting po to be announced. Okay? TBA po yan. Prayer meeting every Friday. Zoom online din po yan. Facebook po. Abangan nyo rin po yung Facebook link na ibibigay sa inyo. Alright. So, Pastor Alex. Thank you, Kuya Razel. Praise God. Meron po ba tayong natutunan sa gabi pong ito? Praise God. It's all about Jesus. Sabi nga po natin, it's all about Jesus. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for more blessings and favor, Panginoon, sa aming pong mga buhay. We thank you, God, Panginoon, sapagkat meron kang gagawing maganda sa buhay po namin sa loob ng isang linggong dadaan, Panginoon. Thank you, God, because we are blessed. Ang aming pong family ay blessed. Ang aming pong trabaho ay blessed, Panginoon. Ang aming pong mga personal na buhay, Panginoon, ay blessed, Panginoon, and favored, Panginoon. Thank you, God, because you are always here in our hearts, Panginoon. And thank you, God, sa araw-araw na covering and protection mo sa aming pong mga buhay, Panginoon. Sineselyuhan po namin ito, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Phil and said family, the Lord bless you and keep you.
The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing missing, nothing broken, and nothing lacking. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. And see you next Sunday sa ating pong online service. Praise God. Praise God.